Sa isang abalang istasyon ng tren sa Maynila, nakaupo ang isang batang babae sa maruming sahig. May hawak siyang isang kahon ng panlinis ng sapatos. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita nga kawalang malay at ang kanyang mga paa ay nakasuot lamang ng mga lumang sinalas na halos napunit. Nagmamakaawa siya sa bawat taong dumadaan. Sir, ma'am, 5 piso lang po ang paglilinis ng sapatos. Ngunit ang mataw ay tumitingin sa kanya na parang hindi siya tao, kundi isang pasan lamang. May ilang dumudura sa kanya, ang iba ay naglalakat ng diretso nang hindi tumitingin. Ngunit ang batang babae ay patuloy na nagsisikap na ngumiti kahit na ang kanyang puso ay nasasaktan. Isang araw, sa parehong istasyon, isang mayamang lalaki na nakasuot ng mamahaling Amerikana ang bumaba mula sa kanyang itim na kotse, ang isang mamahaling sasakyan. Nang makita siyang batang babae, naisip niya, sigurado akong mahalaga ang taong ito. Kung malilinisan ko ang kanyang sapatos, makakakuha ako ng magandang pera. Sa pag-isip na iyon, nilapitan niya ang lalaki at sinabi, "Sir, gusto mo po bang linisan ko ang iyong sapatos? 5 piso lang po, sir." Nang yumuko ang lalaki at makita ang mukha ng batang babae, nagulat siya. Pagkatapos ay niyakap niya ang batang babae at umiyak ng humihikbi. O makaibigan, ang batang babae na ito ay ang kanyang matagal nang nawawalang anak na babae. Ngunit, mga kaibigan, hindi nakilala ngang batang babae ang kanyang ama. Dahil natatakot makita ang isang estranghero na umiyak, lumayo siya at sinabi, "Kung sasama ako sa iyo at nakataong nagsisinungaling ka at ibebenta mo ako, saan ako pupunta? Ang susunod na mangyayari ay magpapakita sa inyo ngang pagmamahal." Mga kaibigan, paano naging anak ang batang babae na ito ngang mayamang lalaki? Para malaman, panoorin ang kwentong ito. Ngunit bago iyon, mayroon kaming isang maliit na kahilingan. Paki-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel, ha? Noong hapon sa estasyon ng Tutuban, Maynila, ang istasyon ay siksikan ng mga tao. Ang tunong ng mga busina ng tren, ang sigaw ng mga nagtitinda ng kape, at ang nakmamadaling na hakbang ng matagapagdala ng karga ay lumikha ng isang maingay na ingay. Sa gitnang karamihan, sa plataporma 3, isang batang babae ang nakaupo sa malamig na sahig. May hawak siyang kahon at brush ng sapatos. Ang kanyang madamit ay sira-sira, ang kanyang mapaa ay walang sapin, at ang kanyang mukha ay marumi nga alabok. Ngunit, isang manipis na ngiti ang nakaukit sa kanyang malabi. Nag-alok siyang kanyang nga serbisyo sa lahat ng dumadaan. "Sir, paglilinis ng sapatos, sir, 5 lang po." Marami ang nagpabaya sa kanya. Mayroon ding sumigaw sa kanya. Ngunit, paminsan-minsan ay may isang nahahabag at naguhulog ng ilang barya para sa kanya. Ang batang babae ay nagnangalang Liwayway. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang tunay na pangalan o kung saan siya nanggaling. Ang istasyon ang kanyang tahanan, ang sahig ng plataporma ang kanyang kama, at ang kalangitan sa gabi ang kanyang bubong. Si Liwayway ay nagtatrabaho ng husto mula umaga hanggang gabi. Minsan sa isang araw nakakakuha lamang siyang 10 o 15 piso. Sa parang iyon, bumibili siyang isang paketeng natirang kanin o ilang malamig na pritong pagkain mula sa isang tindahan sa labas ng istasyon. Para sa kanya, sapat na iyon dahil walang ina na naglulutong may init na pagkain o ama na nagtatanggol sa kanya. Kung may magtanong, "Anak, saan ang bahay mo?" Laging pareho ang sagot ni Liwayway, "Hindi ko alam. Naalala ko lang nung bata pa ako umiyak ako at napunta rito." Tuwing gabi kapag umalis na ang huling tren at tumahimik na ang istasyon, yayakap si Liwayway sa isang madilim na sulok. Madalas siyang tumitig sa kalangitan at bumubulong, "Ina, ama, nasaan kayo? Mag-isa ako." Ngunit ang tanging sagot na nakukuha niya ay ang ugong ng hangin sa gabi. Sa parehong lungsod sa marangyang lugar ng Makati, nakatayo ang isang maringal na bahay na pag-aari ng isang konglomerate na nagngangalang Don Ricardo Velasquez. Sa gabing iyon, nakaupo si Don Ricardo, nakmumuni-muni sa kanyang opisina. May hawak siyang lumang larawan. Larawan ng isang maliit na batang babae,
Laging tumutulo ang kanyang maluha tuwing titingnan niya ang larawang iyon. Ito ang larawan ng kanyang nawawalang anak na babae, si Annalisa. Maraming taon na ang nakalipas. Sa isang abalang hapon, nawala ni Ricardo at ng kanyang asawa na si Sinta ang kanilang anak na babae magpakailanman. Ngayon, kay Ricardo na ang lahat ng kayamanan, katanyagan, ngunit ang kanyang puso ay tila walang laman. Gabi-gabi ipinapanalangin niya ang parehong panalangin. Panginoon, isauli mo sa akin ang aking anak. Kinaumagahan, abala ulit ang istasyon ng tutuban tulad ng dati. Si Liwewe ay abala sa kanyang maliit na kamay na naglilinis ng sapatos ng mga pasahero. Ang kanyang mukha ay mukhang pagod, ngunit ang kanyang mata ay nagpapakita ng matibay na determinasyon. Kailangan kong kumita ng mas maraming pera ngayong araw para makakain ng marami, bulong niya. Biglang huminto ang isang itim na kotse sa harap ng lobby ng istasyon. Mula sa kotse ay bumaba si Don Ricardo Velasquez, isang sikat na negosyante sa lungsod. Nagsimulang bumulong ang mataong nasa paligid niya. Tingnan mo si Don Ricardo. Dumating si Richardo para sa isang pulong malapit sa istasyon. Ngunit nang lumakad siya papunta sa plataporma, tumitig ang kanyang mata sa isang maliit na batang naglilinis ng sapatos. Marumi ang kanyang mukha, magulo ang kanyang buhok, sira-sira ang kanyang damit, ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mata na nakpaktigil sa puso ni Richardo. Lumapit sa kanya ang maliit na batang babae at may pagka-inosente na sinabi, "Sir, gusto mo po bang linisin ko ang iyong sapatos? 5 piso lang po." Nagulat si Don Ricardo. Pagkatapos ay yumukod siya upang makita ang mukha ng batang babae ng mas malapitan. Bumulong ang kanyang puso. Ang mga matang ito, nakita ko na sila. Ang kawalang malay na ito ay katulad ni Annalisa, ngunit agad niyang tinanggal ang ideyang iyon. Hindi, impossible. Nawala na ang aking anak na babae sa loob ng maraming taon. Tinanong ni Ricardo, "Anak, bakit ka nagtatrabahong ganito? Nasaan ang iyong magulang?" Tiningnan siya ni Liwewe saglit at pagkatapos ay mahinang sumagot, "Hindi ko alam, sir. Sa pag-alala ko, nandito na ako. Ang istasyon ang aking bahay." Parang pinilipit ang puso ni Ricardo. Nagsimulang tumulo ang maluha sa kanyang mga mata. Agad siyang kumuha sa kanyang bulsa. Naglabas ng ilang daang pisong papel at ibinigay ito kay Liwewe. "Kunin mo ito, anak. Magpahinga ka na lang ngayong araw." Ngunit ibinalik ni Liwewe ang pera. "Hindi po, sir. Ayaw ko pong magmakaawa. Kung gusto niyo pong magbigay ng pera, palilinisin ko muna ang sapatos niyo. Gusto kong pera mula sa aking pinahirapan." Napagtanto ni Ricardo ito, ang batang ito, ngunit napakatibay ng kanyang prinsipyo. Tinitigan niya ang batang babae sa mahabang panahon. Maraming tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Posible bang ito ang aking anak na babae? Hindi, imposibleng mangyari ito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsimulang tumubo ang isang butil ng pag-asa. Sinabi niya sa kanyang katulong, "Bantayan mo ang batang iyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya." Sa gabing iyon, hindi makatulog si Richardo. Binuksan niya ang lumang album ng larawan. Nga larawan noong bata pa si Annalisa, ang bilok na mata, ang inosenteng ngiti. Hindi ito nakataon, bulong niya. Tumanggi ang kanyang puso na maniwala na ang batang babae ay isang estranghero. Samantala, sa isang malamig na sulok ng istasyon, binibilang ni Liwewe ang kanyang pera. Sa maghapon, nakakuha lamang siya nga 20 piso. Kalahati nito ay ginamit na niya sa pagkain. Ang natitira ay inilagay niya sa isang lumang lata, kung saan nag-ipon siya nga kaunti araw-araw. Simple ang kanyang pangarap. Balang araw, gusto niyang makapag-aral at magkaroon ng disenteng trabaho. Hindi niya alam na ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay mas malaki pa sa lahat ng ito. Paggalipas ng ilang araw, bumalik si Ricardo sa istasyon. Nandun pa rin ang maliit na batang babae, ginagawa ang parehong trabaho. Sa pagkakataong ito,
Ipinakita ni Ricardo ang kanyang sapatos. Agad na yumukod si Liwayway at nagsimulang linisin ito. Pinanot siya ni Ricardo ng mabuti. Sa tuwing yumuyuko si Liwayway, nalalaglag ang isang hiblangang kanyang buhok na tumatakip sa kanyang mukha. Ang eksena ay sumakit sa puso ni Ricardo. Sa nanginginig na tinig nagtanong siya, "Anak, ano ang pangalan mo?" Ngumiti si Liwayway at sumagot, "Liwayway po, sir." Tumahimik si Ricardo. Ang pangalan ay bago sa kanya, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling hindi mapalagay. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Nagtanong ulit siya na nanginginig ang kanyang ngalabi, "Liwayway, sino ang nagbigay sa iyong pangalang iyan?" Sumagot ang batang babae ng walang malay, "Hindi ko po alam, sir. Simula nang makamalay ako, lahat ng tao ay tinatawag akong Liwayway. Walang sinuman ang nagsabi sa akin ng aking tunay na pangalan." Narinig iyon. Parang gumuho ang mundo ni Ricardo. Nabaon siya sa mga alaala ng nakaraan. Maraming taon na ang nakalipas, ang tahanan nina Ricardo at Sinta ay punong ang kaligayahan. Noon, sinimulan ni Ricardo ang kanyang kumpanya mula sa wala. Ang kanilang 5 taong gulang na anak na si Annalisa ang sentro ng kanilang mundo. Ang kanyang masiglang tawa at nakatutuwang kwentuhan ay nagpapaliwanag sa buong bahay. Isang hapon, pumunta si Ricardo sa isang pulong sa negosyo. Dinala ni Sinta si Annalisa sa napakaabalang palengke. Tumingin si Sinta at nakita si Annalisa na nasa tabi niya. Ngunit makalipas ang isang segundo, nawala ang kanyang anak na babae sa karamihan. "Annalisa, Annalisa." Sumigaw si Sinta sa pananabik. Nagagulo ang mga tao. Tinawag ang mga pulis ngunit hindi natagpuan ang kanyang anak. Ang trahedya ay sumira sa mundo ni Ricardo at Sinta. Naramdaman ni Ricardo na walang silbi ang lahat ng kanyang kayamanan. Sumumpa siya na hahanapin ang kanyang anak araw-araw. Pinaghihinalaan ng mga pulis na kinidnap si Annalisa, ngunit pagkatapos ng maraming taong paghahanap, walang bakas na natagpuan. Unti-unti, sinira rin ng trahedya ang kanilang relasyon. Nadama ni Sinta na pinabayaan ni Ricardo ang pag-aalaga sa pamilya. Naramdaman ni Ricardo na hindi makatarungan sa kanya ang Diyos. Sa pamimihati at pagsisiraan, naghiwalay sila sa huli. Ngayon, hindi na mapigilan ang maluha ni Ricardo. Sa nangingining na makamay, hinawakan niya ang mukha ng batang babae. "Anak, mayroon ka bang lumang larawan, souvenir, anumang tanda?" Yumuko si Liwayway. "Wala po akong dala, sir. Ito lang po ang hikaw sa aking paa simula pa nung bata ako." "Hindi pa po ako nito tinatanggal." Agad tumingin si Ricardo sa kanyang paa. Tila tumihil sa paktibok ang kanyang puso. Dun ay may isang pilak na pulseras na may maliliit na kampana, ang parehong pulseras na espesyal niyang inutusan para sa unang kaarawan ni Annalisa. Nahirapan siyang huminga, nanlaki ang kanyang mata. "Diyos ko, ito si Annalisa ko." Umiyak ng umiyak si Ricardo. Tiningnan siyang batang babae na nagtataka. Lumuhod si Ricardo sa harap niya. Basang-basang luha ang kanyang mukha. Sa nanginginig na tinig, sinabi niya, "Anak, ikaw si Annalisa ko, ang aking nawawalang anak. Tingnan mo ang pulseras na ito. Ako mismo ang naksuot nito sa iyong paa. Ikaw ang anak ko, anak." Ang walang malay ng mga matang batang babae ay napuno ng pagkalito. Unti-unti siyang umatras. "Hindi po, sir. Nagkamali po kayo. Hindi ako si Annalisa. Si Liwayway lang po ako. Isang gitagalinis ne sapatos sa istasyon. Wala po akong gimagulangi." Mas nazira pa ang puso ni Ricardo. Itinago niya ang kanyang makamay. "Anak, maring hindi mo ako kilala, ngunit kilala kita sa bawat pahinga ko. Bawat guhit ng kawalang malay sa iyong mukha ay nakaukit sa aking mga mata." Nagsimulang mabuo ang isang grupo. Nanod ang mga tao, nagbubulungan ang ilan. Tingnan mo kung paano umiyak ang konglomerate para sa isang tagalinis ng sapatos. Sabi ngang iba, siguro anak niya talaga na nawawala, ngunit natakot ang batang babae. Hinila niya ang kanyang kamay at sinabing, "Huwag mo akong hawakan.
pareho ka sa iba. Mabait sa simula, ngunit pagkatapos ay sasaktan mo ako, hayaan mo akong mag-isa. Ang mga salitang ito ay parang libu-libong kutsilyo na tumutusok sa puso ni Ricardo. Sinubukan niyang hawakan ulit ang mukhang batang babae, ngunit tumakbo ng mabilis ang bata at nawala sa gitnang karamihan ng istasyon. Umupo si Ricardo sa sahig na mahina. Mula sa kanyang mga labi ay lumabas lamang ang isang pangalan, Annalisa. Annalisa, sa gabing iyon hindi nakatulog si Ricardo. Ang mukha ay patuloy na umiikot sa kanyang isipan. Ang inosenteng ngiti, ang pulsras, ang pangalang Liwewe. Walang pag-alinlangan sa kanyang puso. Ang batang iyon ay ang aking Annalisa. Hayaan mong isipin ng buong mundo na ako ay baliw. Ngunit iuwi ko siya. Maagang maaga, nagmadali si Ricardo patungo sa istasyon. Namamaga ang kanyang mata dahil sa hindi pagtulog, ngunit ang kanyang puso ay punong bagong lakas. Tinanaw niya ang buong paligid ng plataporma. Nasaan siya? Isa lang bang panaginip ang lahat ng ito? Makalipas ang ilang sandali, nakita niya ito. Ang parehong batang babae ay nakaupo sa sulok na may sira-sirang damit at maliliit na kamay na gumagalawang brush sa sapatos ng mga customer. Nagniningning ang mata ni Ricardo. Lumapit siya sa kanya. Annalisa, anak. Nagulat ang batang babae at itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot at galit. Bakit niyo ako sinusundan, sir? Sabi ko na hindi ako ang anak niyo. Nagmamakaawa si Ricardo sa harap niya. Anak, pakinggan mo lang ako minsan. Kung mapatunayan na hindi ikaw si Annalisa, sumusumpa ako na hindi na kita guguluhin. Ngunit hayaan mong hanapin ko ang katotohanan. Tumahimik ang batang babae. Ang kanyang walang malay na mga mata ay nagpapakita ng matinding pagod. Anong katotohanan? Hindi ko nga alam ang tunay kong pangalan. Sinabi lang na mga dating nagalaga sa akin na nakita nila ako mag-isa sa istasyon na ito. Siguro itinapon na akong mga magulang ko. Narinig iyon, bumaksak muli ang maluha ni Ricardo. Hindi, anak, mahal kang iyong mamagulang. Hindi ka namin itatapon. Nawala ka at hanggang ngayon hinahanap kang iyong ama. Naktipon muli ang karamihan. Baliho na talaga ang mayamang lalaki. Bulong ngang isa. Hindi. Tingnan mo ang kanyang mata. Hindi iyon iyak. Ang isang ama kung nagsisinungaling siya, sabi ngang iba. Sinabi ni Ricardo ng mahinahon, kung gusto mo, maaari tayong gumawa ngang nga pagsusuri. Ang DNA test ay magpapatunay sa lahat. Kung negatibo ang resulta, hindi na kita kailanman makikita. Ngunit kung ikaw ang aking Annalisa, dadalhin kita palabas sa impyernong ito at iuwi. Nagulo ang puso ng maliit na batang babae. Tiningnan niya ng tahimik si Ricardo. Sa buong buhay niya, hindi niya naramdaman ang init ng isang pamilya, ngunit may takot sa kanyang puso. Paano kung nagsisinungaling ang lalaking ito? Paano kung ibebenta niya siya? Sa mahinang boses, sinabi niya, kung sasama ako sa iyo at nakataong nagsisinungaling ka, saan pa ako pupunta? Hinawakan ni Ricardo ang kanyang mukha at sinabi, anak, sumusumpa ako sa Diyos. Hindi kita kailanman lolokohin. Kahit hindi ka ang aking anak na babae, mananatili kitang ituturing na aking anak. Sa pagkarinig nito, tumulo ang mga luha sa mga mata ng batang babae. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang katapatan at ang paghihirap sa boses ng isang tao. Sa nanginginig na tinig, sinabi niya, Sir, hindi ko alam kung ako talaga ang anak mo o hindi, pero ngayon lang may tumingin sa akin na may pagmamahal, ngayon lang may nangako na hindi ako iwan. Hinawakan ni Ricardo ang kanyang kamay. Annalisa, maniwala ka man o hindi, sinasabi sa aking puso na ikaw ang aking nawawalang anak. Sumama ka sa akin, hanapin natin ang katotohanan ito ng makasama. Dahan-dahang tumango ang batang babae. Ginabayan siya ni Ricardo papunta sa kanyang kotse. Nanut pa rin ang karamihan. Ang ilan ay nananalangin, ang ilan ay naghihinala. Sa loob ng kotse, tumingin ang batang babae sa bintana. Ang kanyang nga mata ay puno ng takot at pag-asa.
Sa buong daan, patuloy siyang tiningnan ni Ricardo. Sa kanyang mamata ay mayroon lamang isang pagnanais. Sana mapatunayan na siya talaga ang kanyang Annalisa. Pakarating ng sasakyan sa harap ng ospital, malumanay na hinawakan ng batang babae ang kamay ni Ricardo. Kung ako nga ang anak mo, hindi mo ako iwan, di ba? Nabasa ang mga mata ni Ricardo. Hinalikan niya ang kanyang no at sinabi, "Anak, kung ikaw ang aking Annalisa, hindi ko hahayaan na mawala ka sa aking paningin kahit isang segundo. At kung hindi, mananatili kitang babantayan bilang aking anak." Tumulo ulit ang mga luha ng batang babae. Sa kauna-unahang pagkakataon, ngumiti siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Hinaplos ni Ricardo ang kanyang ulo at sinabi, "Anuman ang mangyari, haharapin natin ito ng makasama." Kinuha ang mga sample para sa DNA test. Nanginginig ang puso ni Ricardo. Tila magpakailanman ang bawat segundo. Sa wakas ay lumabas ang resulta. Binuksan ng doktor ang folder, ngumiti at sinabi, "Congratulations, Don Ricardo. Ang batang ito ay talagang ang iyong biological na anak na babae." Kasabay nun, ang maluhang kaligayahan ay dumaloy mula sa mga mata ni Ricardo. Niyakap niya ang batang babae ng mahigpit. "Annalisa, anak ko talaga." Umiyak din ang batang babae sa kanyang nabisig. Papa, ikaw talaga ang aking papa." Sa sandaling iyon, ang unang ginawa ni Ricardo ay tawagan si Sinta. Nakalimutan niya ang lahat ng galit at distansya sa pagitan nila. Sinabi niya lang, "Sinta, natakpuan na si Annalisa. Bumalik na ang ating anak na babae." Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig ang hikbi. Ang kalungkutan na kinikimkim sa loob na maraming taon ay sa wakas ay bumaksak mula sa mga mata ni Sinta. Hindi nagtagal, dumating si Sinta sa ospital. Nang makita si Annalisa, tumakbo siya na parang bali. "Annalisa, anak ko." Ang yakap ng ina at anak ay nakapagpayak sa lahat ng nakasaksi. Umiyak si Annalisa sa ngabisig ng kanyang ina. "Mama, akala ko iniwan mo na ako." Niyakap ni Sinta ang kanyang anak habang umiyak. "Hindi, sayang. Hinahanap ka namin araw-araw. Hinati tayo ngang kapalaran, pero pinagtakpo tayo ngang Diyos. Nakapagpapakita ang pagtatagpo ng pamilyang iyon." Ricardo, Sinta at Annalisa, lahat sila ay nakatayo ng magkasama pagkatapos en maraming taong paghihiwalay. Nagpalakpakan ang mga tao sa paligid. Tumingala si Ricardo sa kalangitan at bumulong, "Salamat Diyos, pinag-isa mo kaming muli." Mahigpit na hinawakan ni Annalisa ang kamay ng kanyang mga magulang. "Hindi na tayo maghihiwalay, di ba?" Sumagot sina Ricardo at Sinta ng sabay. "Hinding-hindi, sayang. Hinding-hindi. Kung minsan talaga sinusubukan tayong buhay na nagbibigay sa atin ng luha at paghihiwalay, ngunit ang buklot ng tunay na pag-ibig at pamilya, gaano man ito basag, sa kalaunan ay makakasama muli sa pamamagitan ng oras." Pinatunayan ng kwento ni Ricardo, Sinta at Annalisa na ang ugnayan ng dugo at pag-ibig sa puso ay mas malakas kaysa sa distansya at hindi pagkakaunawaan. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, pakilala po ang video na ito at huwag kalimutang sabihin sa amin kung saan kayo nanonood sa comment section.